So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ang hinahanap po ngayon natin dito si Philip Salvador. Ang tanong dito, nasaan si Philip Salvador ngayon? Akala ko ba, sabi ni Philip Salvador, itataya niya raw po ang buhay niya kay Digong. So, bakit hindi ka sumunod doon sa Netherlands? Di ba? Sabi ni Philip Salvador dati, kung kayo, mahal ninyo si Tatay Digong. Ako, itataya ko ang buhay ko para sa kanya. Sabi niya ganon. O, edi sana hindi ka nagsenador, dapat nag-bodyguard ka, tanga. Tataya mo pala yung buhay mo sa kanya, hindi dapat nag-bodyguard ka na lang. So, tinan niyo to. Tinan niyo to. So, ngayon ito, nakita ko to sa post ng unofficial Philip Salvador. Ito inalalayan ni Philip Salvador si Miss Hanelet nang ito ay susundo sa abogado ng dating Pangulo para manumpa at pumirma sa notary ni PRRD. Hindi niya pinalampas ng harangan ng mga sundalo si Miss Hanelet na para makiusap na payagan ang abogado ni PRRD na makapasok. So, inalalayan. Okay. Okay, Digong. Teka lang. Ayan. Oy, Digong, mag-ingat ka dito, Kakapunta mo pala ng Netherlands, no? Si Philip Salvador, pumuporma na. ano daw? Inalalayan ni Philip Salvador si Miss Hanelet. Wow! Ayop talaga, no? Oh, naku, babaero pa naman to, Diyos ko. Tayan. Yan, wow. Ang sweet. Ano naman tayo? May intriga na naman tayo. Uy, ang sweet nila. Oy, tandaan nyo si Philip Salvador, may ano yan. Babaero yan. Naku, patay ka dito. Takero, si Robin, magpapakulong, ibabay. At talaga? Magpapakulong si Robin? O sana nga, makulong ka na. Ayan Talaga lang talaga lang Mahilig pa rin si Hanelet sa may edad, no? Ito pa, Walang yan. Pag kayo binoto nyo, patatanga-tanga talaga kayo. Tinan nyo tsura ni Philip Salvador dito. May hawig si Hanelet at si Garma. O nga, no? Magkahawig pala, no, si Hanelet at si Garma, no? Si Rina Garma. Ano ba yan? Ito pa isa. Yan. So actually mga kababayan, alam niyo nakakatawa dito. 'Di ba? So si Ipe, bida-bida. 'Di ba? Bida-bida po si Ipe. Delikado na 'yan. Sinong delikado? Si Hanelet. So kaya ito panoorin niyo 'to. So, nung kasagsagan nga po na inuhuli nga po si Digong, si Hanelet po, si Robin po, in-interview. So, tinan nyo ito Kahapon pa yung may notice, pero walang arrest warrant na pinapakita. Notice sir ng Interpol. Alam nyo, nung napanood ko to, sa itong interview nga po ni Ipe, di ba, ito yung hinuli si Digong Kahapon pa daw po may notice. So alam na pala nila na may notice na po pala yung Interpol. So ang tanong natin dito, sino nag-leak? Sino po nag-chuchu? Sino po nag-splook na meron na pong notice si Duterte? Ayun po, napakalaking question po talaga sa akin yan. Kasi nga po napakadelikado po nito, no? Kapag ito nga pong si Duterte nga po ay nakatakas, kahihiyan na naman po natin ito. Kita nyo si Ipe na mismo may sabi, alam na nila may notice na. Sabi ko sa inyo, bobo rin to no? Inamin niya pa. Inamin niya pa talaga. So para sa akin mga babayan, kailangan po yung mga ganyang klaseng mga information, dapat po hindi po nag-leak po yan. May PM daw po si DJ Barotin ako nga. Kung anong PM niya? Nag-PM daw si DJ Barotin na natin. Okay.
Ginulat. Human. Talaga? Binugbog? Sino ito binugbog na to? O, di ba? So, yun ang point ko natin dito. No? Sino po nag-leak? Oh. Sir, kamusta po si Pangulong Duterte? Nakita yun na po. Hindi pa namin nakikita. Walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya, wala. Binugbog dahil sa I Love BBM. Okay, DJ Byron. Grabe naman pala to, no? Binugbog. Meron pala binugbog dahil BBM supporter. Oh. Pero sir, may idea kayo anong next na steps kaya nang gagawin ng panig nila Duterte? Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng sa Supreme Court. Mag-file ng Ayun na naman eh. Alam nyo, no? Natawa ako dito sa media eh. Natawa ako sa media eh. Tinatanong niya, wala namang alam yan. Tinan niyo. Nasa mga abogado yan. Kailangan Teka lang. Gagawin ng panig nila Duterte? man lang para palapitin sa kanya, wala. Pero sir, may idea kayo anong next na steps kaya nang gagawin? Tinatanong po si Philip Salvador kung ano daw po yung next na gagawin. Di ba? Ayun ang tanong. Ano ang susunod na gagawin ng kampo ng mga Duterte? Sagot ni Philip Salvador. Panig nila Duterte? Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng sa Supreme Court. Mag-file ng ano? Sa mga abogado yan. Dapat mag-file sila ng ano sa Supreme Court. So, mag-file po yung kampo po ni Duterte, pupunta ng Supreme Court, mag-file ng ano? Sabi ko sa inyo eh, tinatanong niya, wala namang alam yan eh. Dapat, mga kababayan, kung ako media, palagi ko pong tatanungin yan si Philip Salvador. Para lumabas po talaga na wala siyang alam. Di ba? Magpa-file ng ano yun? Magpa-file ng ano? Pupunta ka ng Supreme Court. Magpa-file po kami ng ano? O kayo nang bahala. Walang yan ito si Philip Salvador na mukhang tanga na naman to, no? Kayo naman kasing media kayo. Alam nyo nang walang alam. Di ba? Tinatanong nyo pa. Di nagmumukhang tanga lalo. Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng sa Supreme Court. Kasi illegal to. Wala naman pinapakita eh. Pakita nila yung arrest warrant. At tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our former president. Sir, nakikipag-negosasyon ka. Alam nyo kasi mga kababayan nito eh. Ito yung point dito eh. Sa tingin nyo ba ganun po katanga yung gobyernong ito na hulihin po si Duterte na isang high profile nang walang arrest warrant? Di ba? Sa tingin nyo ba ganun ba katanga ang gobyernong ito? Walang arrest warrant to hulihin si Digong? Come on, Ipe. Noong panahon ni Digong, mga kababayan, pinapatay po yung mga tao. Buti nga dito kay PBBM, merong due process na ginagawa eh. Di ba? Alam ko ba? Masakit ang ulo ko dito kay Ipe. Punta ka Supreme Court, dalahin mo yung pag-file mo ng ano. Ganun gawin mo. Philip Salvador. Punta ka Supreme Court, dalahin mo yung kaso mo, mag-file ka ng ano. Sige na. Na madala mo na siya sa ospital, dating Pangulo ngayong araw. Hospital mo Para na. matigdan siya. Oo. Alam nyo, no, nakakatawa po ang Senado natin kapag si Philip Salvador po manalo. Meron na po tayo Robin Padilla, may Philip Salvador pa tayo. Di ba? Kasi sa hukong pa lang, iniinda niya na yung back pain niya. Masakit na yung likod niya. Lower back niya, iniinda niya. Yan. Wala ka kasing alam. Puro paawa na lang alam. Pag wala po talagang alam, ang gagawin po niyan paawa. Ayan. Ganyan. Masakit pala yung likod. Ba't namumuliti ka pa? Alam niyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Ito honest opinion ko lang ito.
Wala naman po talagang plano na ipahuli yan si Digong. Ano ba sabi ng presidente dati? Nung pag-upo po ni PBBM, sabi ni PBBM, walang karapatan ng ICC sa Pilipinas. Di ba sabi ng presidente yun, di ba? Walang karapatan, walang pwedeng umusig kay Duterte, dapat Philippine Court. 2022 sinabi niya yun. Oh. Ang ginawa ni Duterte umabuso. Di ba? Nagmaisog rally, tinawag siyang bangag, at hindi naman totoo. Nag-conduct ng kudeta. Oh. Ngayon, siyempre, ang ginagawa po kasi ni Duterte, destabilization. Di ba? Pinagtatanggol ka dati ng Presidente Marcos sa ICC. Wala na po talaga magagawa po ngayon ng presidente kasi nga po, tanga ka. War freak ka. Psychopath ka. Narcissistic disorder ka. Pinagtatanggol ka na nga, siniraan mo pa yung gobyernong ito. So ngayon, harapin mo yung kaso mo sa ICC. Ganun lang yun eh. Oh, may show na sa Senado si Willie. Talaga? Anong show yun, no? Okay yun. Deserve mo yan. Kung ano man nangyayari sa'yo, deserve mo yan. So sir, nandito siya sa loob ngayon, makakonfirm niyo po kaya yun? Sa loob. Sir, sa Cardinal dadala ng Pangulo. Kasi ang point dito mga babayan, no, kung si Duterte po sana ay tumulong na lang po sa gobyerno kung paano umasenso, kung paano pagandahin ng Pilipinas, hindi po mangyayari po sa kanila ito. Di ba? Hindi po mangyayari po kay Duterte po ito kung tumulong na lang po sana si Digong para po umasenso ang Pilipinas. Para tulungan po si Presidente Marcos na pagandahin ng Pilipinas. Wala eh. Most probably. Most probably. Yes. Si Dr. Agnes Del Rosario, yung talagang doktor niya. Ngayon mga kababayan, meron pa bang DDS na nagsasabing weak si PBBM? Wala na. Wala na. Ang weak ngayon si Vic. Si Vic Rodriguez. Dati kung makapagsalita si Digong, weak leader yan si Marcos. Si Marcos, weak leader yan. O ngayon, sinong weak ngayon? Oh. Tanga-tanga nyo, no? Presidente ng Pilipinas si Marcos. Diba? Lahat pwede niyang gawin basta naayon sa batas. Tanga eh. Sana susunod pa mga vlogger naman. Tandaan nyo ha, meron po tayong TRICOM. Sa TRICOM mga kababayan, may sampina na sila. Isa na lang, arrest warrant na. O sana makulong din po kayo mga vlogger ni Duterte. Magsama-sama kayong lahat na nakakulong. Hopefully, nandun siya pala sa loob. Kasi PRRD ng Davidson. Alis na. Umalis na, walang alam eh. Umalis na lang siya, wala siyang alam eh. Ganun lang yun, di ba? O, sabi pa dito to. Ito yung sinasabi ko nga kanina eh. Actually, nahanap po yung video na to, wala na ako makita eh. So, sabi nga po ni Philip Salvador dito, add to stage. Yan, okay. Sabi nga ni Ipe dito, nung September ata to, 2024, no? O, kung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. O, so ngayon, nasan ka na ngayon? Nasan ka na ngayon, Ipe? Yung pinangako mo, na itataya mo, o ibibigay mo ang buhay mo kay PRRD. Nasan ka na? Hindi yung pinapormahan mo pa sa Anilet. Kaalis lang ng tao, pinapormahan mo na si Anilet. So, tingnan nyo ito, So, yan. So, actually, sa mga babayan, di ba, intindihin na lang po natin si Ipe. Si Ipe, mga kababayan, intindihin na lang po natin. Kasi una sa lahat, ramdam naman po talaga nila na wala po talaga suporta sa mga tao. Maraming taga-suporta mga Duterte, mga troll. Di ba? Sabi ko nga kanina 'di ba sa intro natin. 'Di ba? Hindi po natin ma-visualize yung suporta ng social media sa physical. For example, 'di ba? Merong post si PBBM, nag-post sa Facebook. Makikita natin doon puro tawa. Pero yung comment naman puro positive.
So ngayon, ang hinahanap natin dito, kung maraming ayaw kay Presidente Bongbong Marcos sa social media, bakit hindi po natin makita sa pisikal? Hinuli na po si Digong, ilang araw na po siya nahuhuli, wala po tayong nakikita ang pag-aaklas po sa kalsada. Iba po kasi yung iba po kasi yung pag-aaklas sa kalsada kumpara po sa social media. Social media, ingay lang po yan. Yung pag-aaklas mo sa kalsada, may physical po dyan. Magkaiba po yun. So, ang hinahanap ngayon natin dito, nasan yung suporta ng mga Duterte na nakikita natin sa social media? Wala. Kasi mga kababayan, no? Kayo ba? Kunwari kayo si Ipe. Sabi ni Ipe, itataya niya raw po ang buhay niya sa mga Duterte. Nakita mong walang suporta ang mga tao. Itataya mo pa ba yung buhay mo? Tanga-tanga mo naman. Di ba? Oh. So, tinig ito yung example eh. Ito pa yung sinabi ni Harry Roque. Diba, former presidential spokesperson Harry Roque urged supporters of Rodrigo Duterte to gather at EDSA to protest against the former president arrest, which he said violates the country's sovereignty and constitutional provisions on judicial power. Diba? Matagal na po, ilang araw na pong humihingi po ng people power si Harry Roque. Wala pong pumupunta. Nasaan po yung maiingay sa social media? Ganun po talaga pag peke. Ganun po talaga pag peke. Nasaan po yung sinasabi ninyo? Oh, buti pa nga kay Erap eh. Di ba, ulitin ko lang yung intro ko kanina. Buti pa nga kay Erap. Nung si Erap nun, mga kababayan, nung hinuli po siya sa kasong plunder, nung panahon nga po ni Gloria Macapagal Arroyo, nag-aklas po. Nag-aklas po yung mga Pilipino nun. Yung masang Pilipino po nagrally po sa Makati. Nagbaktuhan po doon sa Makati. Nagkagulo po sa Metro Manila nun. Nag-declare pa nga po ng state of emergency si Gloria. Doon po sa mismong araw kung kailan po hinuli si Erap. Pero bakit po kay Duterte walang ganun? Nasaan yung 32 million na sinasabi ninyo? May nagrally, mga vlogger. Siyempre, content nila yun. Di ba? Di ba naalala nyo yun, di ba, nung si Erap dati? Nung hinuli dahil sa kasong plunder? Oh. Nagkaroon ng EDSA 3. Lumusog pa yung mga tao sa Malacanang. Oh. So, nasaan? Nasaan yung pinagmamalaki ninyo na 32 million? Yan eh. So, syempre mga kababayan, kung kayo po si Philip Salvador, itataya nyo pa ba yung buhay ninyo kay Digong? Oh. Kaya ako hindi ako naniniwala doon eh. Sa social media na maraming supporter si Digong. Tingnan niyo merong post si Presidente Marcos. Merong post si President Marcos. Puro tawa. Puro tawa yung nandun, puro tawa. Tapos nung tininan ko naman kung sino yung mga tumatawa, yung emojis, di ba? Wala. Mga nakatago yung pangalan, troll account, nakalock yung profile. So alam mong troll. So hanggang ngayon mga kababayan, gumagana pa rin po yung troll firm ng mga Duterte. O, di ba? So, wala tayong mapapala dito, no? Kay Troll yun kasi hindi po natin nakita yung physical. Oh. So ito mga kababayan, no? So ngayon, nung sinabi nga po ni Harry Roque na mag-rally po sa EDSA, ano nangyari? Wala. Oh. Place of protest. The Philippine National Police intensify security around EDSA Shrine and People Power Monument. Diba? In Quezon City on March 12 kahapon. So wala po talaga nag-rally. Malinis po yung EDSA Shrine. Walang katao-tao doon. Wala rin pong tao sa People Power Monument. Oh, so palpak.
Yan tayo eh. Di ba? So, ayan mga kababayan, no? So, kayo po ba? Ano po masabi nyo nga po dito sa pagbakod nga po ni Philip Salvador kay Hanelet? Well, ako, di naman ako naniniwala, no, na napapormahan ni Ipe si Hanelet. Pero syempre, nang-intriga lang tayo dito. Kasi alam naman po natin babaero yung si Ipe di ba? Pero, target ni Ipe si Hanelet. Manilet pala, no? Nahuli na yung ilang sa Makati call center na pro-China. At talaga, mamaya content ko mamaya yan. Di ba? So, kayo po ba, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa inaakto nga po ni Philip Salvador? At ako, mga kababayan, alam naman po natin na itong si Philip Salvador, hindi naman po mananalo ito. Pero, ang maganda lang po kasi pagtawanan. Kasi mga kababayan, di ba, diyan po natin makikita na ang tingin po kasi ni Philip Salvador sa mga Pilipino, tanga. Di ba? Tanga. Pinagmumura ni Nino nung nagpunta talaga. Di ba? Ang tingin po kasi ni Philip Salvador sa mga Pilipino, tanga. Na mauto niya na kaya niyang utuin na iboto siya. Di ba? And, yun, di ba? So, kayo po ba naniniwala po ba kayo na itataya ni Philip Salvador yung buhay niya para kay Digong? So, yun, so, comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. And actually, o nga pala, no, si Hanelet mapera. Type ni Ipe. O nga, no, mapera si Hanelet nga pala, no. And di ba, may ano yan eh. Si Philip Salvador pala, nakasuhan pala yan ng staffa. Yung $100 million. Yung love scam. Oo, pero eventually, nangyari din po kasi doon, binaliktad din po kasi ng Supreme Court yung hatol. Kaya, absuelto siya doon eh. Diba? Pero ang point dito, nagkaroon siya ng issue regarding sa pera at gamit niya nga po yung kanyang kagandahang lalaki. Diba? Sumakay lang sa issue para utuin ng mga botante. Totoo yan. Diba? So, yun, sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po si Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at hindi makalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. So, and then last topic po tayo. Sabi ko na nga ba, 2 oras yung topic natin eh.